Saksi sa Double B! Nasa linya natin, Weng, ang bagong Majority Leader. Yan o, Senate Majority Leader, Senator Francis Tolentino. Senator, magandang umaga. Si Joel si Weng. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Weng, at sa Joel. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Senator, nabalita namin ang nangyaring drama po kahapon sa Senado at doon sa aming mga reports na lumabas po rito, mga clips, nakita natin kung paano po lumuha at nagpahayag na sama ng loob si Senate Majority, si Senate President Juan Miguel Zubiri. Yes. No? Kailan ho ba nabuo ang desisyon ng mayorya na siya'y palitan? At ano talaga yung dahilan po? Anong dahilan talaga? Alam niyo po, yung matagal na rin naman kayong nag-observe siguro ng mga kaganapan sa Senado, baka taon na. Ayaw kong ilabas yung edad niyo, pero okay lang po yan. Sabihin po niyan, yung desisyon po lagi ng mayorya na susunod at yung posisyon na Senate President, talagang yun ay regalo ng mayorya. So we respect everything kung ano yung naging desisyon, just as we respect the position of former Senate President Zubiri na napakabait pong senador at napakaganda rin po ng kanya naging performance at ganoon din po si Senator Villanueva. So, subalit itong ganito mga kaganapan, talagang ito ay nagmumula dun sa mayorya. So, kung ano po yung mga detalye po niyan, ano nagbunsod, nabuo po yan at natapos kahapon. So, lahat po yan, kaganapang yan, hindi ko naman masabi kung sino nagsimula, anong pinagsimulan, paano nagsimula. We leave it at that. So bahagi na po siguro yan ng demokrasya natin na anything can happen, anything would rely on the will of the majority. Pero Senador, kayo po, personal, anong dahilan ninyo? Bakit kayo lumagda at nagdesisyon na kinakailangan po natin ng bagong Senate President? Yung sa akin, lagi ko pong tinuturing na kung ano yung desisyon ng mayorya, kagaya ng sinabi ko. So, majority po ito So, I would want to align myself always with the majority at nung tayo po lumagda, talagang majority po yon. So, sabi ko, tutulong na rin ako bilang abogado kung ano yung ating mayambag sa mayorya. Pero personally, wala po kayong disgusto, discontent sa pamumuno ni Zubiri? Wala pong I cannot comment on that. Sabi ko nga, napakabait Opo. Kaibigan ko rin. Tinulungan ko rin po nung kampanya niya. Kahit papaano, tumulong po tayo sa Tagaytay, sa Cavite, kay Senator Zubiri. At naniniwala po ko sa kanya. So you went along with the numbers na lang, Senator Tolentino? The majority po. Opo. Alright. Ito lang ang mas magandang i-clarify kasi maraming naglulutang Senator, alam kong ayaw niyo pong banggitin kung ano yung punot dulo nito. Siguro in deference na rin kay Senator Migs, hindi po ba? Pero ang paki-clarify lang po, meron po bang may kamay ba ito ng Malacanang, kumpas ng palasyo o wala? Kasi sinasabi wala ako nakita. Wala ako nakita na wala namang kumausap sa akin na na kung sinong tiga Malacanang at hindi naman po dapat sila makialam dahil co-equal branch po ang Senado. So wala po ako nakitang ganong angulo, pero igalang din po natin at respeto ang pananaw at saloobin ni Senator Zubiri. Okay. So where do we go from here? Bago na ang ating Senate President? Ito na nga papunta na nga ako ng Senado. Ako po yung nagbubukas na. At ako rin pala yung magsasara noon. Ngayon mo lang nalaman na majority leader na ganyan yung trabaho niyo, sir. Ngayong araw na ito, sisikapin namin matapos yung disagreeing provisions ng sa Sharia law para naman sa ating mga kapatid na Muslim. At mamayang hapon siguro, yung mga ilang bakanting komite, sisikapin natin mapunuan. At sa ngayon sa instruction ni Senate President Escudero, bibigyan namin ng prioridad ngayong araw na ito yung amendment sa procurement law, yung Republic Act 9184 at yung pagpupuno nga ng mga komite mamayang hapon. Yung po nag-resign sa mga positions kahapon, katulad din na Senator Sani Angara, Joel Villanueva, at saka si Senator Loren Legarda, lahat po sila, open sila para mabigyan ng panibagong position, committee chairmanships, mga ganon. Siguro po, mas maganda sila ang makakausap ninyo, pero palagi ko lahat naman po ng Senador, gusto po yung stable Senate as an institution. Yes po. Sabi nga, the last bastion of democracy in the Philippines. So, palagay ko, open-minded lahat po yan. Yung Joel. So, mamaya pa makita natin kung sino po yung matatalaga, may elect. Hindi pala ito ina-appoint, ini-elect na
na bagong mga chairman kung merong mamaya mga ganong pagbabago. May binanggit dating SP Migs, no? Sinasabi ho niya na ilan sa mga dahilan yung Chatchaweng. No? Yes. Isa sa mga dahilan kung bakit siya natanggal yung PIDEA leaks investigation. No? Pero ito, hindi lang lumalabas itong balitang ito, pero batay doon sa mga impormasyon natanggap natin sa Senado, may kaugnayan daw sa hatian ng pondo. Yan. Ewan ko, ano parang hindi daw naging equitable, Weng, ang naging hatian doon sa mga priority projects. Pondo para sa mga priority projects ng ating mga senador. Yes, Senator. Senador, totoo ho ba yun? Lahat po ito speculation. At unang sinasabi ko, ginagalang natin ang naging desisyon ng mayorya, ginagalang natin at nire-respeto si Senator Zubiri at mananatili po siyang bahagi ng ating pagkakaibigan at isa sa mga poder ng isang matatag na Senado ng Pilipinas. So lahat po ito ginagalang natin at we leave it at that. At ngayon, trabaho na po talaga ito. Yung mga batas na nakasalang at sinasabi ko nga, bilang abogado at ganun din yung ating Senate, tutulungan namin ito na maisaayos po yung mga pangangailangan batas ng ating bansa. Wala na bang masundot? Wala na bang pag-aasang economic chatcha dyan sa Senado? May statement ako nabasa kay Senate President Escudero na pag-usapan daw. At mapupunan niyo po, ako po yung isang sa nagsulong ng economic chatcha. Ako po yung nag-file noong resolution patungkol po doon. Okay, kumbaga on hold lang muna yung mga regional consultations on economic charter change, pero hihintay na lang natin kung ano yung magiging final push ng Senado sa charter change, Senator. Kung anong final decision po ninyo. Opo, alam niyo po lahat. Susunod, ako na makikibalita sa inyo. Anong direksyon ngayon ng Senado kung tatanungin ng majority leader na bago? Yung gaya po na nabanggit ko, yung Procurement Act, given the limited number of days na lang kami ngayon bago mag-adjourn, at yung mga nakapending na po na second reading, at ito nga yung ipapasa sa balikat ko mamaya, ibigay na sa akin lahat yung folder mamaya. So lahat po yan ay ating pagtutuunan ng pansin. At base na rin po sa direksyon ni Senate President Escudero. Tinangka ba kayong kausapin ni Senator Migs? Kasi sinabi niya nung weekend, kinausap niya ilang mga senador eh. Kabilang ba kayo doon sa mga nakausap? Ay basta lahat po ng mga lahat po ng saloobin ay atin pong naputol si Senator. Last na yun. Pwede pa natin ihabol. Pero puro safe answers ang binigay ni Senator Francis Tolentino. Ano kaya magiging tawag sa kanya? Kasi si Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang tawag sa kanya si Majoel. Majoel, kasi Joel. So, si Senator Francis Tolentino siguro Majotol. Majotol. Ayun binigyan ka na namin, Senador. Baka yung mga bansag pwedeng gamitin yan. Majotol. Alright. Sige. I think that's about it, mga kapuso, no? Narinig natin, syempre. Tatanungin ko pa naman sana sa huli, mas magiging friendly na ba yung relationship ng Senate sa House ngayon? Yun nga, pagdating sa mga priority measures. Kasi dati humantong tayo sa tsacha ng may mga ugong-ugong na kahit sa Malacanang daw, sa harap ni Presidente, nagkasigawan yung leaders ng House and Senate. Hindi lang basta nagkasigawan, ang balita parang kundi lang umawat yung mga nagpapatawag daw ulit si Senator. Sige, dulo na to, dulo. Oo. Tatawagin natin ulit para malaman natin na magiging friendly ba? Yes, kasi napakahalaga po nung relationship ng dalawang kapulungan. Medyo kasi naging kung hindi doon si eye to eye, ay mabibiktima. Naging maasim sa ilalim ng pamumuno ni Senator Mix. Okay, ayos na. Senator Majotol. Naputol ka. Sir, meron ka ng bansag. May bansag ka na. Senator Majotol, si Senator Francis Tolentino, mga kapuso, ang bagong majority leader. Okay ba sa iyo? Naupusan na tayo ng charge ng baterya. Tatanungin daw ni Weng sana sa iyo. Sir, mas magiging friendly na ba yung relationship ng Senate at saka ng House ngayon, considering na si Senator Chis Escudero na yung nakaupo po. Nagkaroon ng bagong shake-up sa Senate. Sa akin po, sa sarili kong pananaw, ganun po. Dapat po ma-maintain yung ganun. Sa katunayan po, ngayong alas 9, meron po akong pamiting ng patungkol doon sa Sharia Court
approve na ng House at ng Senate. So marami hong congressman ang dadalo ngayong alas 9 dun sa pamiting ko sa Senado. So palagay ko maganda ho ang relasyon kasi sa akin magkakasama naman isang legislatura po yan at maasahan po natin ganun ang magiging direksyon. So mas gagana na po ang LEDAC. Dapat po at para sa bayan naman po yan hindi naman dapat mag-away yung dalawang kapulungan. Wala hong pupuntahan yon pag patuloy na nagbabangayan. Yun. Alright. O sige, yun lang. Senador, Pupunta Majotol. na sa Senate Majotol. may bagong pangalan sa susunod po. Ako na makikibalita sa inyo. Sige. Senador, mag-ingat ka. Thank you. Thank you. Salamat. Si bagong Senate Majority Leader Francis Tolentino, mga kapuso. Yan.